Batay sa mga napag-aralan at na-experience ko na din about peacekeeping, sagutin lang natin yung comment ng co-hobbyist natin. Hi po, sana masagot. Pag po ba nagsacycling ng tank, paano po nagkakabakterya? Pusa po bang nagkakameron sa tank yun? Thanks, Idol! Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Napakahalaga na i-cycle muna natin yung bagong setup natin na aquarium bago pa natin siya lagyan ng maraming isda. At pag halimbawa, nag-set up tayo, hindi kusang dadami or hindi magkakaroon ng beneficial bacteria yung aquarium natin unless may gagawin tayo na paraan. Unang ginagawa ko, pwede tayong gumamit ng ibang aquarium. Halimbawa, marami naman akong aquarium dito. Pag nag-set up ako, yung lumang aquarium ko, fully cycled na yon. Ang gagawin ko, kukunin ko yung filter doon, then lilinisin ko sa bagong setup ko na aquarium. Umaga, ililipat ko doon yung beneficial bacteria para mas mapabilis yung pag-cycle doon sa bagong setup na aquarium. Kung halimbawa naman, wala kayong makuhanan ng lumang filter, pwedeng maghintay na lang muna tayo ng hanggang 4 weeks to 6 weeks. So yan, ganyan talaga katagal ang pagsacycle ng bagong setup na aquarium. So halimbawa ganito, nag-set up tayo ng bagong aquarium. Kailangan ang gagamitin nating tubig ay stock water. Pwede naman yung tubig gripo, pero ang ginagawa ko, ini-stock ko muna siya ng at least kahit mga 1 week. Okay, so halimbawa nakapag-set up na tayo, kailangan natin mag-introduce o kailangan natin maglagay ng beneficial bacteria supplement. Gaya na lang ng water conditioner na Nitriac. Matagal ko naman na din ginagamit yung Nitriac na to na water conditioner. Napapabilis niya yung pagdami ng mga beneficial bacteria. Kung halimbawa wala pa kayong ganito na Nitriac, ang gagawin natin ngayon, kapag nakapag-set up na tayo, kinabukasan pwede natin lagyan ng isda na konti lang. Halimbawa, mga 2 piraso lang sa 10 gallon at feeders yung ilagay natin na isda. Kumbaga, gagamitin natin yon bilang test piece. At ang mangyayari doon, pag naglagay tayo ng isda, makakainin natin siya, then magpupoops yung isda at magpuproduce na yon ng bacteria. Pero, bad bacteria pa yon na tinatawag na ammonia. Then, makukonvert naman yon into nitrite. Yung nitrite, bacteria din yon. Then, makukonvert naman yon into nitrate. Then, yung nitrate na yon, bacteria din siya na hindi na masyadong makakasama sa isda natin. Pero, kapag nasobrahan, pwedeng makasama pa rin sa mga isda natin. Kakailanganin natin ngayon na mag-water change. Then kapag nakapag-water change na tayo, ulit lang uli yun. Pakakainin natin yung isda, magpupoops, then magkakaroon ng mga bacteria at magwa-water change lang uli tayo. At yun nga, tatagal yun ng hanggang 4 to 6 weeks bago pa siya ma-fully cycled. Pero pag gumamit ako ng ganitong Nitriac na water conditioner, napapansin ko na sa aquarium ko kinabukasan, lumilinaw na siya. So, ibig sabihin, napabilis na niya yung pagdami ng beneficial bacteria. Kaya, kahit maglagay na tayo ng isda, pero pa konti-konti pa lang. Huwag muna nating masyadong dadamihan kasi nga, mas mabilis dadami yung bad bacteria kapag marami tayong isdang inilagay. Okay, so yun lang muna mga kabisda. Sana nasigot ko yung co-hobbyist natin na nag-comment. At sana naintindihan nyo rin yung paliwanag ko. At kung may mga tanong pa uli kayo, ay pakicomment na lang uli dyan at sasigutin ko yan matay sa napag-aralan at na-experience ko na din about peacekeeping. Okay, hanggang dito na lang muna mga kabisda. Happy peacekeeping!